Hi. Sa pangalan po ng Dakilan, Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Napakaganda po ng sita ng ating po binabasa at inuunawa at tuloy na po na mga nangyayari na po sa mga natawag na huling panahon. Ngayon po, ang karamihan ngayon, una sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Episo, sa Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 32. Sabi dito, kayo'y magagalit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ngayon po, ito pong galit, kayo'y mga galit. Normal lang po sa isang tao ang magagalit. Kasi po, kahit ang Diyos na ay nagagalit din. Pero, nagagalit siya doon sa sumusuway sa kanyang kalooban. Ganon din sa tao. Kasi po, umiira lang po ang galit kapag meron pong tinatawag na paglabas, meron tinatawag na reaksyon ng ating emosyon na kumbaga meron tayong pamantayan na dapat ganito nangyayari. Kapag hindi po yun nasusunod, nagre-response po ang ating pagkatao kung nagiging asal natin na tinatawag na galit. Yan po ay bigla lang. Kasi po dahil nga sa tinatawag na pamantayan o prinsipyo, reaction po yan ng katawan. Halimbawa, sa isang magulang, ang bilin sa anak, dito ka lang sa bahay, kung ang lalabas, bantayan mo ang iyong kapatid. Ngayon, kung halimbawa, yung anak na binilinan, bumala, at na-disgrasya ang kanyang kapatid, siyempre po pag-uwi niya, may problema. Pwedeng napahama yung kanyang kapatid. Siyempre, dahil sa nangyari, normal po nagagalit ang isang magulang. Kasi po, merong lumabag, merong hindi nakasunod sa kanyang bilin. Kaya po, ang galit ay isa pong reaksyon ng ating katawan na minsan tinatawag natin isang ugali. Pero kung labis-labis naman ang galit, halos pag galit ka sa isa damay na lahat, iba na po yun. Kasi parang ang lumalabas, dinadamay na lahat. Kumbaga, ugali na talaga yun. Ibig sabihin, kapag tayo man po ay nagagalit, iwasan po natin ang magkasala. Kasi po, meron mga nagagalit na sinasabayan ng mura. May mga nagagalit na hindi na kinikibuan o pinapansin habang buhay. May mga nagagalit na minsan nagdidilim ang paligid, nakakapatay. At may mga nagagalit na minsan sinusumpa kahit ang kanyang sarili, kahit ang Diyos sa oras na umiral ang galit.
Ngayon, ang tanong, lahat ba ng iyan ay kinakailangan natin nauunawaan kung yung galit na iyan nagdulot sa atin upang tayo magkasala. Kasi po, mayroon din kamantayan kapag nagagalit. Halimbawa, isang magulang. Kapag ang magulang nagalit sa kanyang anak, kumbaga, parang palapas na lang na ipakikita mo sa iyong anak na galit ka, pero deep inside, hindi siya seryoso na galit. Kasi baka atakihin naman sa puso. Baka mapahamak din yung taong nagagalit. Ibig sabihin, mayroong control, naunawaan niya na ang kanyang ginagawa, na parang palabas na yung galit para yung anak matuto, para yung anak magtanda, para yung anak malaman niya ang mga limitasyon na ipinagbabawal ng kanyang mga magulang. Lalong-lalo na sa iba. Kasi may mga tao na, sabi nga, iba-iba naman ang ugali. Minsan, gaano ka kabuti ang iyong ginagawa, hindi may iwasan, hindi papunta na yung kapwa. Minsan, kapag inaaraw-araw na, siyempre, hindi mo may iwasan magalit. Kasi response nga yun ng ating katawan. Ngayon, kung maunawaan tayo, kung kontrolin natin yung galit, iiwasan natin magkasala. Kasi po yung ang nagubili ng Diyos kung manitong dito sulat nito. Sabi, huwag lubog ang araw sa iyong galit. Ibig sabihin, hindi yung araw ang pag-unawa ng ito, huwag mo ng pagbukasan. Ngayon pa lang makipagpatid ka na sa Kanya. Ang kaso po, paano tayo makikipagbati sa isang taong hindi na natin kasundo? Pwede naman, in the spiritual way, walang iba, idalangin natin sila. Sa ganun, matindin ang panahon na maunawaan nila na ang kanilang ginagawa ay hindi na kalimutan. Malaga, okay ka na, di bali siya ang galit sa atin, mahalaga, naging maayos na ang kalagayan natin sa ating kapwa. Yun po yung importante doon. Bakit po? Sapagkat kapag lumalim ang galit at nagkaugat, ang tawag dyan, uot, doon na po papasok ngayon. Itong sinasabi, nibigyan gaanan ang Diablo. Kaya, kumbaga, halimbawa, nag-restance yung katawan mo nagalit, dapat hindi na dapat yung pinatatagal. Nang sa ganun, hindi na siya makapag-ugat. Kasi magsasanga-sanga yun. Ang mangyayari nun, gagamitin ngayon ng Diablo, yung ginawa mong puot. Kasi kung galit lang, walang pakialam pa din ng Diablo. Pero kapag nagkaugat at naging puot, doon napapasok ang Diablo. Gagamitin yon na parang magiging ugali na natin. Kaya, dito tayo tinuturuan na dapat marunong tayong kumilala na sa oras na tayong nagagamit, alam natin na dapat tayo lang ang nakukontrol ng ating sarili, huwag natin bibigyan daan ang Diablo. Nakontrolin tayo dahil lamang sa galit. Sabi nito, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Ngayon po, pagdating sa pagnanakaw, ito po ay kasama sa 10 utos. Huwag kang magnanakaw. Ang pagnanakaw po, halimbawa, may pag-aari ang ating kapwa. Pwede mo naman hingin. Kinuha ko, nung walang paalam, walang panintulog, ang tawag doon, nakaw. Kasama yan sa 10 utos. Ibig sabihin, ang magpag-iimbo, ang paghahangad, at ito'y, sabi niya, paghahangad, parang plano pa lang yan. Kapag
ginawa pa, ang tawag na doon, pagnanakaw. Kaya sabi dito, ang nagnakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kung nakakumit tayo minsan na magnakaw, huwag na natin ulitin. Sabi dito, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Sapat na yung isa, huwag nang ulitin. Sabi na, huwag nang magnakaw pa. Kasi po, minsan, ang magnanakaw, nagpaplano din niya, nakaditan niya din yan. Minsan niya, meron pala na kasama, nagkalamay, para lang magawa ang isang pagnanakaw. May plano din niya. Kasi paano kung kiryahin ang isang tao niya nagawa kung walang surveillance, isusurvey mo muna. Sa ganito bang oras, pinapatay ba yung CCTV, may aso ba dyan, may tao ba dyan, ganyan. May pagkaro din ang mga tao. Kaya, ito po ay isang attitude din ng isang tao na tinatawag na sa akin na ito, manyak. Kasi meron pong mga tao na minsan, hindi nyo naman pinaplano, hindi nyo naman kinukusto, pero minsan, namamalayan niya, meron na pala siyang kinukuha. Sakit po yun ang pagiging isang magnanakaw o flip o manyak. Kundi, sabi dito, bagkus magpagal. Idaan natin sa tamang pamamaraan. Na dapat, huwag tayong maghangad sa pag-aari ng ating kapwa, kundi kinakailangan natin pagpawisan. Hindi natin idaan sa pagtatrabaho. Halimbawa, malaki ang halaga ng kailangan natin. Mag-ipon. Sa paunti-unti hanggang kapag namit na natin, pero sa ngayon wala nang imposible. Kung hindi mo man kayang bilhin ang malaking halaga, marami ng lending, marami ng hulugan, hindi nang mapa sa iyo. Dati noon, tama yung sabi, dati noon kapag meron ka palang motosiklo, mayaman ka na. Kasi hindi mo mabibili ang motor kung wala kang halaga. Sapat na halaga. Pero ngayon, kung mauso yung ang tawag ng hulugan, wala nang mahirap ngayon. Huwag nang nalaman. Lahat na yung motorsiklo. Magkano yung motorsiklo? 50 pataas. Pero dahil sa 1,500 ang nagawang payment, nagkataon ka na. Ibig sabihin, pwede na natin magawa na na magkaroon ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpapahal. Kasi po, yung paghulog sa buwan-buwan, kasama niya sa pagpapagalan na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may magbigay sa nangangailangan. Ito po pala ang pinaka-purpose na kinakailangan natin magpagal. Magpapagal tayo, hindi lang para sa sarili. Para sa pagpatuloy ng pamilya, para sa pangangailangan, upang araw-araw na pamumuhay. Kundi, parte sa buhay natin, ang kapwa. Na dapat, kung meron nang lumapit sa atin na nangangailangan, dapat merong parte para sa kanila na huwag natin ipagkain. Kasi po, ang tawag dyan, pag-impok ng kayamanan sa langit. Na yung tutulungan natin, yung walang kakayahan, magbayad muli. Kumbaga, halimbawa, tinulungan natin yung ating kapwa na kapuspalan, wala silang kakayahan gumanti. Bakit? Anong sabi? Kapagkat Diyos na ang gaganti. Ibig sabihin, kahit lihim, nakikita po yan ng Diyos. Ngayon, kung tumutulong tayo sa mga nangangailangan, sa marangal na pamamaraan, magkakaroon tayo ng impok na kayamanan sa langit. Ang mahalaga, idinaan natin sa tamang pamamaraan na ito'y ating pinagpagalan. Minsan nga niya, may nakausap ako. Nabanggit ko na yan dati dito.
Itong araw, nagtrabaho, sabihin na lang natin 500 a day ang sahod times 7, 3,500. Sabi ko, magtrabaho ka ng isang linggo na hindi mo kasama ang Diyos. Magtrabaho ka 3 araw kasama mo ang Diyos. Tatanungin kita, nangyari na ba yan sa'yo? Sabi niya, hindi lang 3 araw, kundi 3 linggo rin akong walang trabaho. Ang tanong, nagkikahos ka ba? Hindi. Kung kailan wala siyang trabaho, saka siya nakakain ng masarap na pagkain. Saka siya nakabili ng baka. Karning baka. O di ba ka ito? Sa oras na kasama natin ang dakilang Panginoon na gumagawa, basta wala tayong naagabyado, hindi tayo pagpupulanin ng Diyos. Kasi po, kapag hindi natin kasama ang Diyos, may katapat na nagastos ang lahat ng naipon natin. Kaya dapat palagi natin kasama ang Diyos sa pagpapalo, sa paggawa, at higit sa lahat, kung tayo man ay tumanggap sa mabuting paraan sa pamamagitan ng pagpapagal, meron akong tinatawag na pagpapala o blessing. Kailangan magkaroon ng karamdaman sa isang blessing na yun. Pero hindi po yan napapansin ng tao. Sabi dito, ano nga yung salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting pagtitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipatuloy. Ibig ko palang sabihin, itong ating bibig, dapat ang lahat ng namumutawid o lumalabas dito mga salita na papakinabangan. Sabi nga, constructive, nakapagpapatibay, hindi destructive. Kasi po kung halimbawa, paninirang puri, destructive po yun. Ang mangyayari po niyan, pagtutuunan natin yung buhay ng may buhay. Mapapansin natin yung mga problema sa buhay-buhay, mga diferensya, doon lang tayo nakapokus. Pero kung constructive, tayo yung taga-sunsi, tayo yung tagapagpatatag ng pamilya, ng mga samahan, at kung ano-ano pa mang mga magiging dahilan ng ipagkakasundo. Dapat mula yan sa ating bibig. Kasi po, itong bibig na ito, sabi niya, meron niyang maliit na bahagi na pwedeng sumira ng rueda ng buhay. Isang maliit na apoy na pwedeng makasira, makasunog. Kailangan po yan pag-ingatan. Sabi nga, lagyan natin ng power yung ngipin para kagating yung dila niya. Para hindi yan magmalabis. Para ano? Para mapag-ingatan natin ang ating sarili at makatulong pa tayo sa ikapagpapatibay ng ating kapwa. Alalahanin natin, maliit na bagay kahit sa loob ng tahanan, tinitingala ng mga bata, ng mga anak natin, kung ano ang pinagsasabi natin. Minsan nakukopya po yung ugali na yan. Lalo na kung wala tayong pagpipigil sa ating mga bibig. Sabi dito, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatatan hanggang sa kaarawan ng pagtatubos. Ngayon po, sa lahat ng tao na nagpahalaga sa Diyos, nagpahalaga sa Kanyang aral, at tumanggap ng Kanyang sarili bilang isang taong makasalanan, at nagsisi at nagpaligdoob sa Diyos, kapag tinanggap ang kapatawaran, meron pong ibinibigay na tanda. Walang iba ang Espiritu Santo. Ito po yung magiging ugnayan natin at sa Diyos. Yung Espiritu Santo na palaging gumagabay sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung halimbawa,
nasusunod natin yung sariling kita, wala doon ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pwedeng pagsamahin ang kita ng laman at ang nasa ng Espiritu Santo. Kasi po ang bunga ng Espiritu Santo, walang iba, pag-ibig. Ang kita ng laman, napakarami po niya. Nasa kalas na lahat yan. Ngayon, pag-iingatan po natin sa oras na maramdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo, na dapat yan po ay huwag natin pipig-hatiin. Bakit po? Kasi meron akong experience niyan. Merong isang lumapit sa akin, kahit saan itinuturo niya ang kanyang mga masakit. Ngayon, sabi ko, saan ang sakit mo? Sa tuhod, sa diwan, sa ulo, sabi ko saan ba talaga? Kung hindi mo maituro ng tama, pikit ka ng mata, manalangin ka sa lihim. Dapat di kumarinig. Kumikit siya, nanalangin. Kung matapos ang ilang minuto, sabi ko, magdilat ka. Umarap ka sa akin, tingnan mo ako sa mata. Ang karamdaman mo, wala dyan, wala dito, wala doon. Kundi, sabi ko, dati ka bang active sa pagsamba? Opo. Tapos, itinigil mo. Dahil may hindi ka nagustuhan. Opo. Siya naman ang nagtanong, bakit nalalang? Sabi ko, di ba nasabi ko sa iyo, manalangin. Ganito ka po yan. Kapag ikaw ako ay active, halimbawa, sa lahat ng activities, sa simbahan, lalo na kung tagakanta ka, at meron ng partisipasyon para mabuo ang araw ng pagsamba, merong gumagabay sa iyo, Espiritu Santo. Naalala mo ka ko, si Saul. Hindi ba ka, inanulog na rin siya ng Diyos, balik, nung siya'y magkasala, umalis yung Espiritong gabay sa kanya. At ang nangyari, sigagit ang tagatugtog para magpanauli yung Espiritong gabay kay Saul. Na kapag kinakanta ni David, kasama ng alpa, mga salmo, eh nabuo yung salmo kinakanta ni David si Saul. Bumabalik ang malay at yung Espiritu Santo kay Saul. Nakakapagpasya siya ng tama. Ganun po ako ang tunay na dahilan. Ngayon, tumigil ka, yung Espiritu Santo na gabay na nasa iyo, lumisan din. Dahil putol na yung connection mo kay Lord. Ang mangyayari ka niya, yung Espiritong masama ang hahalili. Kaya ngayon, aburido ka na. Hindi mo na alam kung nasaan ang masakit sa iyo. Sabi niya, tulungan mo ako para makabalik. Sige, tutulungan kita, bumalik ka kung saan ka nagapa, saan ka nalukmo, hanapin mo muli siya. Tanggapin mo kung anong magatan mo doon. Ipagpasalamat mo sa Diyos. Ibang sikta niya, pero sinunod niya po yun. Awa ng Diyos ngayon, active na ulit siya. Hindi ko siya hinikayat na dito sa ating sinama kasi po, parang-paraan ng pagtawag ng Diyos. Kung saan ka tinawag, doon ka. Hindi mo pwedeng i-divert. Kasi, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. Napakalawak ng iglesia ng Diyos ay tinatag dito sa ibang bansa. Hindi pwedeng sabihin natin na tayo lang yung totoong iglesia o sila. Ang mahalaga po doon, may koneksyon tayo sa Diyos. Kaya po, lahat tayo ay mayroong tatak ng Espiritu Santo. Minsan po, hindi po natin yung na-experience. Bakit? May kulang pa. Kasi minsan nagdududa tayo, ito kaya may Espiritu Santo. Yan po ay sumasama sa kasama ng ating budhi. Na minsan, kapag inactive tayo sa simbahan,
parang matamlay tayo, parang may kulang. Kasi po, yung Espiritu Santo na yun, kinakailangan niya makarinig ng Ebanghelyo. Kinakailangan niya kasama ng ating kaluluwa, Espiritu at katawan. Yung Espiritu yan, matamlay siya kasi po, hindi po nagiging banal ang ating buong pagkatao. Nasa unang Juan 5:20 yan. Pagkabanalin kayong lubos. Basahin natin. Para maitama. Sabi dito. Nalalaman natin na nakarito ang anak ng Diyos tayo binigyan niya ng pagkaunawa at ating makilala, siya na totoo. Tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid bagay ay sa Kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pero pa dito, at pakamagbalalin kayong lubos ng inyong kaluluwa at espiritu, ingat ang buo hanggang sa pagbabalik ng ating nakilang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, kasama ng ating buong pagkatao, ang Espiritu ay Espiritu Santo nananalaytay din sa ating pagkatao. Kaya po tayo tinatakan bilang tanda ng pagkilala niya, na pag-aari niya, hanggang sa pagkabuhay na matuloy sa mga patayo. Kaya, sa sino man may tanda ng Espiritu Santo, mapalad sapagkat sila po yung tinatawag na tinubos na ni Kristo. Kasi po, mayroong, sabi ko, sinyal, may palatandaan na pag-aari na. Na tayo, may palatandaan, meron siyang aklat ng buhay na kasulat ngayon doon yung pangalan. Kaya tayo pinapag-ingat na huwag dapat panghinaan o pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na tinatakan tayo. Ano pa sabi dito? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalim, kadandalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo pati lahat ng masasamang akala. Ano po ang mga kapaitan? Mga hinanakit, sama ng loob. Ano naman mga kagalitan? Yung hindi pagkikibuan. Ano naman ang mga pagkakaalit? Yung hindi pagkakasunod-sunod. O kaya pagkakabahaba. Ano naman yung kadandalan? Ito naman yung mga paninirang puso. Dapat, lahat ng ito, pati yung panlilibak. Yung panlilibak kasi yung gawain nyo ng traidor. Kung pagkaharap at talikod, sira. Yun yung panlilibak. Ay mga alisnawa. Dapat sa lahat ng pinangunahan ng Espiritu Santo, dapat wala lang siya. Hindi dapat tayo marunong mainis, magalit, magpuot, kung walang tampi-tampi, hindi naninira sa kapwa, hindi nanlilibak, dapat lahat ng yan, pati po masasamang akala. Kasi mayroong mabuting akala. Akala ko kasi. Ngayon, bakit hindi ka pumunta sa templo? Akala ko mayroong ng medium loob. Kaya lang minsan na nakamali sa akala. Kaya, sabi nga, maging tapat lang tayo sa isa't isa para mawala yung mga maling akala. Sabi pa po dito, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Magandang loob. Ibig sabihin, kahit masama yung ginagawa sa atin, mas magandang loob pa rin tayo. Kasi po, reaction natin yan sa ating kapwa. Kung tayo ginawahan ng masama, i-counter natin ng kabutihan.
mula sa puso. Kaya magandang loob. Mga mahabagin. Halimbawa, nagkakamali ang ating kapwa. Kahabagan natin siya sa pamamagitan ng pag-alay ng panalangin para sa kanila. Na mga patawaran kayo sa isa't isa. Ang pagpapatawad po ay hindi lang sa bibig ginagawa. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad, forget or forgive. Pag sinabing forget, erase. Ano man nakabigatan sa ng ating kapwa sa ating tanggalin natin. Kasi po, hindi mo tatanggapin ang forgiveness kung walang forget. At hindi ka rin makaka-forget kung hindi mo i-erase. Kaya binubuhan mo yun. Past is past, let's move forward. Sabi nga, harapin natin kung ano ang natatayo natin ngayon, magpatuloy tayo na kasama ang Diyos na gumagawa upang sa ganon, mapag-ingatan natin ang ating nag-iisang tayo.